Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para kay Allah, naway ang kapayapaan at pagpapala ay sumakay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga pamilya, mga kasamahan at mga tagasunod hanggang huling araw. Pagbati ng kapayapaan ay suma ating lahat at suma inyo rin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, mga magulang, mga kababayan, inaanyayahan natin ang lahat na samahan tayo sa paglalakbay upang tuklasin ang Islamikong konsepto ng kapayapaan. Ang konsepto ng kapayapaan na ating mapagmamasdan mula sa hadith at banal na Quran. Sa mga hindi nakakaalam, ang Quran ay ang pinaniniwalaang banal na aklat ng pananampalatayang Islam. Ito ang salita ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ang pinagmumulan ng patnubay ng lahat ng nagnanais na matawag na mga Muslim. At sa katunayan, paulit-ulit binabanggit sa banal na Quran ang kahalagahan ng kapayapaan. Ito ay ating masasaksihan sa isa sa mga kilalang talata sa Suratul Baqarah, verse 208. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "O kayong mga mananampalataya, o kayong mga naniniwala, ya ayyuhalladhina amanu, udkhulu fis silmi kaffa." Pumasok kayo sa Islam ng buong buo. Pumasok kayo sa kapayapaan ng buong buo. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. At huwag ninyong sundan ang mga yapak, ang mga gawain ni Satanas, ng demonyo na nag-uudyok sa inyo. Tunay na siya para sa inyo ay isang malinaw na kaaway. Sa bersikulong ito, binibigyang diin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pangangailangan ng mga mananampalataya na yakapin ang Islam, yakapin ang kapayapaan ng ganap at buong buo. At kasama ito sa prinsipyo ng pagiging isang Muslim. Pag sinabi mong Muslim, isa ka sa mga tao na nagpapalaganap, nagsasabuhay at nagbabahagi ng kapayapaan. Hindi lamang sa iyong sarili kundi sa buong mundo. At hanggat maaari ay iniiwasan ng bawat Muslim ang landas na magiging dahilan upang magkaroon ng hidwaan, upang magkaroon ng kaguluhan. Sa Islamikong pananaw, ay hindi lamang Quran ang basihan sa pananampalataya. Bagkus, meron din tayong tinatawag na hadith. Ang hadith ay mga salita, mga gawain, mga katangian at mga sinang-ayunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At binanggit sa isa sa mga hadith na matibay na sandigan o matibay na basihan kung ano ang isa sa mga gawain na magpapalaganap ng kapayapaan. Inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa lan tu'minu hatta tahabbu." Hindi kayo makakapasok ng paraiso, hindi kayo makakapasok sa tinatawag na Jannah hanggat hindi kayo naniniwala at nananampalataya. Walan tu'minu hatta tahabbu. At hindi kayo magiging ganap na mananampalataya at naniniwala hanggang sa kayo ay magmahalan. At dito nagtanong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Nais ba ninyo na ituro ko sa inyo ang isang gawain na kapag ginawa ninyo, tunay na kayo ay magmamahalan?" Bagkus ang sagot ng mga sahaba, of course, syempre. Ano yung gawain na yon na kapag ginawa namin, ay magmamahalan kami at magiging dahilan para kami ay makapasok ng paraiso?
Ang sagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afshus salama bainakum. Palaganapin ninyo ang kapayapaan sa pagitan ninyo. Palaganapin ninyo ang pagbati ng salam sa bawat isa. At ang salam ay hindi lamang ordinaryong pagbati, hindi lamang ordinary greetings sa Islam. Bagkus ito ay kasunduan sa pagitan mo at pagitan ng taong iyong binabati na sila ay magiging payapa mula sa iyong mga salita, mula sa iyong mga gawain, mula sa iyong pagkapuot. Kaya dito pa lamang makikita natin na ang Islam ay nananawagan sa pagkakaisa at kapayapaan. Ang pagmamahalan at pagkakaisa ay mahalagang bahagi ng pananampalatayang Islam at ang ating mga binanggit mula sa hadith at Quran ang pinakamatibay na katibayan. Ang masjid o yung tinatawag na mosque ay isang simbolo ng pagkakaisa. Makikita natin kung paano nagdarasal ang mga Muslim, nakatayo, pantay-pantay, magkakadikit ang kanilang mga balikat. Hindi mahalaga kung mayaman o mahirap ang kanilang katabi. Ang importante ay kahit ano ang pagkakaiba, ang puso ay nagkakaisa. At walang ibang naging dahilan ito kundi ang pananampalataya. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang mga mananampalataya sa kanilang kabaitan, sa kanilang pag-alalahanan, sa kanilang pagtutulungan, ay parang isang katawan. Ang mga mananampalataya ay sa kanilang pagdadamayan, sa kanilang pagmamahalan, sa kanilang pagtutulungan ay parang isang buong katawan na kapag ang isang parte nito ay nagkaroon ng hinanakit, mararamdaman ito ng buong katawan. Mararamdaman ito ng buong pangangatawan. Ang pagkakatulad ng isang Muslim kasama ang kanyang ibang mga kapatirang Muslim bilang isang katawan ay isang magandang halimbawa ng gabay ng pagkakapatiran sa pananampalatayang Islam. Hindi natin hinahayaan na masaktan yung ating kapwa o yung ating kapatid pagkos hanggat maaari ay atin silang tinutulungan. At isa ito sa mga magandang mga gawain na tutulong para umunlad at magkaroon ng estabilidad sa isang komunidad. Ngayon, paano tayo ginagabayan ng mga aral sa Islam sa ating pang-araw-araw na buhay? Ang mga katuruan ng Islam ay nagsisilbing kompas, nagsisilbing direksyon sa bawat isa. Sila ay nagbibigay ng inspirasyon sa pagtataguyod ng mapayapang buhay, sa pagsasabuhay ng katarungan at pag-unawa sa mga Muslim at hindi man Muslim. Hinihikaya tayo ng Islam na maging maagap sa pagpapalaganap ng mensahe nito. Maging sa loob ng ating mga kapamilya, maging sa ating mga kaibigan, mga kasamahan, at lalong-lalo na sa ating komunidad. Ang pagiging bahagi ng paggawa ng kabutihan, pagpapalaganap ng mga tulong at kabaitan, sa lalong-lalo na sa mga nangangailangan, yung paglutas ng salungatan ng sa pamamagitan ng paggamit ng mapayapang pamamaraan ay mga bagay na hinihikayat sa pananampalatayang Islam. At ito yung nagpapakita ng Islamikong konsepto ng kapayapaan. Sa katunayan, ginagabayan tayo ng Islam tungo sa isang maayos na sabihin nating pamumuhay. At alalahanin natin yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa Suratul Anfal, verse 61. At kung ang
mga tao na nagnanais sa inyo ng kasamaan ay magnais ng kapayapaan. Wa in janahu ila silmi, kung naisin nila ang kapayapaan para sa inyo, ay hilingin nyo rin para sa kanila ang kapayapaan. Fajnahu ilayhi. Okay? So, mulit-muli tayo ay nagpapasalamat sa bawat isa na sumama sa atin sa ating paglalakbay tungo sa kapayapaan. Sa susunod po na episode ay samahan nyo muli kami na palaganapin ang tunay na mensahe ng Islam. Mensahe ng kapayapaan. Salamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kung meron kayong mga katanungan, mag-iwan lamang kayo ng comment o kaya mag-message kayo sa ating page.